Direct Chad, ikaw na. Pag ganun ka, pasalita ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer, lalo na yung yung huling scene. Yes, like napa-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Ay, yung madami kayo, all-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na lang sa movie. Tsaka watch nyo lang trailer for more views. Panahirapan ka ba doon sa eksena na yun? Yes, super talaga. Yung buong eksena na yun, ang haba kasi nun yung pinaka-kinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi ko, wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talaga ganun lang siya. Alright, that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin and nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang bitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan niyo yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo po yung pelikula. Ang tanong kasi dito, may nag-text agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo? Doon sa trailer. Filter lang yun. Filter. Pero sabi ni Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin! Kahit ang haling tapat, Kim Jun pa ba yan? Sorry, girl, sorry. Wilma, reaction mo sa trailer. Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay direct kailangan ko ng POV. Yeah. Nung tumayo si Kuya, nagkasala ako sa asawa ko. Ay! Kasi nakahubad si Kuya. Hi! Gusto ko maging Kim Jun ng mga panahon na yun. Ingit ako kasi I'm just watching. Okay. Alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go. Let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko na sawi. Tapos sinabi niya, bakit ba lahat pag seryoso na ako, bigla na lang sila nawawala? Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Seryoso na niya. Tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi ng person. So, ayun, kaya doon nag-start yung concept. So parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano nyo naman ito sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan nyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun, sobrang fun, sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit True Blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Tapos parang sobrang kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, so doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop? Non-stop. Start to finish? Yes. Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi kagaya kami, si mga partner. So may mga moment talaga na parang, nakakakilig. Parang feeling ko nga nung mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito?
as Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako kasi parang hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan mo talaga ilabas kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So, while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out on the script po. Sorry, mag-base lang ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip nung gustong-gusto ko na talagang makipag... Nako. Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Miss Carby, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag nag-meetings kami. Siyempre with Direct Chad din. So yun, so parang binalikan namin, kinalkal namin kung ano pa pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas. Lumabas yung dialogues na yun magically. Hindi ko ba yung reason bakit niya na bulalalas yung ano na yun, eh, no? Yung line na yun, eh, no? Mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linya niya. Ay, talaga? Hindi naman yung hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Okay. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Okay. Ang haba nung 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon gusto ko rin naman. Like, Abangan nyo. Hindi lang yung mismong salitang yun na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Oh. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Siya, ayoko na. Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chiu and Paolo Abilino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, kaya of course there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na nga, ang ginawa na lang namin, parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastusin para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan, of course, and sobrang nanginginig na sana Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sasabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make You Disappear. Speaking of tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gano'ng kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman Kuya Alan. Iyahan mo na naman talaga yun. Mainit-init naman talaga. Oo. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pagtakal ng roles dito and pati yung characters namin ni Jolo and ni Sari. So medyo mature rin yung pagtakal when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo lang sa scene. Pero sanay na. I say that... Hindi naman! No, wait. Sanay. Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang 100 tao yung nanonood sa... 100 tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka laman na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay! Hoy! Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tent, no? Nag-rehearse pa lang kayo. As much as possible, one. Kaya pala, bawal
lang namin kung sino yung gaganon. Charot lang, hindi. Para mas maganda one Ay, thing. nabubulol. This is such a very important matter. Yun. Kaya, So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. yung lines. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung mga kami na. Okay. Next is from, thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang, ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na, pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to, di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? Tama yun din. So, yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede pa naman ako mag-love team ng 40s. Uy, sobra na huwag naman na sana. Thank you, Kim. For direct chat, mula pa rin kay Jeffrey, kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikula. Sila mismo. Hindi ako. Pero were there Ano lang ako, adjustments? Were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics naming tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. Okay. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Wait, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha? Oo. Did you consider then, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, so feel ko, yeah, parang mas yung ganong age, na maturity of love, mas totong nakaka-relate dito sa kwento natin. Pero alam mo, I don't know Pao and Kim if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Diba? Agree. Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Ay, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag itinitigan silang dalawa, oy, nagkatitigan na yung mga ate ko, ako. Cute. Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos ganon? Hindi ko alam. Kailan mo ba ako tinititigan? Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-linear or kain na tayo or rehearse muna tayo. Oo nga pala, i-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon no? Di ba? Grabe yung adjust mo. Ang 3 kasi yung ulam ko. Wow! Dami ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes, yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo? Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon.
So medyo, minsan may pagka-serious, mataray, pero kami lagi yung nagpapatuhan kasi. Yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos, siguro ang masasabi ko kung yung role Kapit bahay. Yes. Same village. What's the name of the village? Tahanan Tahanan Homes. Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF. Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor eh. Kasi in real life, ko, bagay na nga itong dalawa to. On screen talaga. Parang kailangan ng konting push para talagang Parang magbibigay ng konting malisya. Yung mga gano'n na datingan, pag masyadong sweet, pwede na lagyan ng malisya yan. Yun ang role niyong dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya hindi ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Deaf. Oh! So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindihan dalawa. Ang challenging ng role ni Benja. Yes, super. Oo. Pero paano kayo mag-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila eh. Parang yung communication, yung background, and all. Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang yung reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Si Kim, gagawin. Si Kobe din. Kiss kayo, kiss. Yes. Ay! Kayo nga. Kayo nga. Sa movie. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung nag-announce di ba? Oo, Painlabin. Painlabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksenang yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, mayroon akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Romantic pala. Sumasayaw siya kay Rumarakit. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Oo. Sari naman, public, parang teacher, employee, government employee. Anong role niya? Yes, government employee Okay, siya. oo. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, Marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa Wisha. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalang The irony, jojoan. no? Yes, jojoan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. dinidiscourage mo. Parang Oo, parang ganun. Cute! Galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang biker, nakita kami. Diba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Ang tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. Wait, I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez! Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman! Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Pico Del Rosario. Kompleto, full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may questions sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila, no? Check Ano nyo yung na lang. Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yun. Oo. Di ba?
Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pa rin yung partner. Haligi talaga to eh. Ay, better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add, how do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, makapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn si Bonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Oh, ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at mga nakaraang tao pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-i-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung eto na, magkatabi na sila. Ayan na. Ano na natin? Guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat. Cool na cool lahat. Mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin na nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set, para lang kayong magkakabarkada. Actually, may kami doon. Singit ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto nyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pag kami lang. Taga-stroke talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul?
Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero go ahead. Ano kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Natin kung love team lang talaga to. Ano nyo naman, yun na natin. Ako, Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Di ba sa promo? Spluk kung spluk. Di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ka ba yung salita? sa lahat po sa amin Alam mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niya. Sino gusto magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet! Dapat pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok ah. Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh! Kaya naman pala! Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero ayun nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun! Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year character. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sally and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chan na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yelo naman ang hair ko that time. Ulitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikilig yung mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, mag-asawa kami every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay. Mo sa amin. Ako mag-explain. Kasi si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami, nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan lang ako, Sabi ko, yung pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nila alam dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilma Lynn. Tinitingnan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag nititigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At aaminin na rin po namin dito lang.
disappear. Sorry, naman hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oo, hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano pinapahiwatig? Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala, syempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. alright. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Okay, Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino, mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Derek? Ikaw ko si Derek. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na, pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Nag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Kanatawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro para sa akin, parang noble sacrifice siya pag ginawa mo yan, di ba? But feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 dito. Support talaga sila sa akin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Totoo Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang mo na. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya ako pa sa lubog kanina. After showtime. From wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat kami binigyan. Yun lang. Ayun, at least hindi sa ihi kinilig. So,
Dahil si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na sa nonchalant Kim. Hindi naman pa, Sir Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin eh. Dahil parang, ewan ko kung siguro, ayan. Ngayon. May background music, oh. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo kinikilig. Hilig siya dun sa cook namin. Yes, hindi, malaking bagay because di ba para maisip lagi ni Kim si Pao na kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Adjust baon. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Ayan. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Linlang, sobrang serious, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo isang Paolo Abilino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba yung, wala, paano, isa lang atake ko. So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, level tayo sa isang Paolo Abilino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga! Parang any moment sasabog na si Kim. Okay, for Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang nag-a-adjust kasi ako eh. nag-a-adjust yung acting niya. Yung ulam niya, may gulay na. So, yan. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects that say to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil, is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. So medyo exciting siyang, na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Nakita ko to,
Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Ano ba Oo, yun? maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Ba Be. yun? Pero love Collab kita. na kasi ngayon ni collab. yeah. Ulit. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma, nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, di na. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. Oh, bakit nyo kino-question na yun? Wala akong hint. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot, ayaw magbigay ng hint. Okay. No, tinanong ako kung sila ba. Sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako, si Lovely yung gusto gumawa ng GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. So, wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Tag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Huwag ka na magalit, MJ. Mali No, pala binabasa ko kasi itong ang ganda na itong next question. Ang ganda. Mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. Oh, di better. Buti na lang, ginosting nila ako. Kung di ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yung girl! Eto na ang nasya lang kapatid! Hindi na sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam. Sa akin, DN. Ay, diba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To. Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling nyo. Ang magaling naman? Ang pa-perfect ng mga relationship? Wala ka bang, ano? Naging host. Wala na? O, wala na, Chad. Dalawa lang. Chad! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Ito nag-ghosting ko sa sex eh. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Bumabalik naman, Alam bumabalik pa naman. paalam. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear. Bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang ganun rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yun because because it's part of being human. Yes, tsaka growth. Correct. Wait, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina, nalampasan. Maganda yung tanong na yun parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear?
What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun. So aside sa love, sa utang. Ganun. Diba? Ano ba? What else? Karina, Wilma. What else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow. Ba naman din yung tanong? Grabe naman, stress ba siya? Hindi Advice. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng shoes? Pareho ng bike. Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tama. Saka, endorphins na rin yun. Correct. Parang isa ka sa brain di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw. How do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mga mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulk in sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilan naman jowa ko, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give up on love? That's right. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ine-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, paano ba sagot dito? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas, or malay nyo katabi nyo lang. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin. And sinasabuhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak, pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para i-experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na kita sa... Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Masayaw ka pa. So, pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close?
Ako, Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. 3 projects together. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam paano ko siya kakausapin eh. Saka alam mo, Kim, kaya ako natanong Parang yun. layo talaga eh. Nagbabacktrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga may interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ilang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nagwo-workout together. Grabe naman Adjust baon. Adjust acting. So, paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, be. Hindi, pero kasi Lusutan mo yan. Tatlong projects naman na kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, kinugis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-work yung manifestation ni Pao. Naka-work ka na. Ano feeling? Feeling? Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paolo Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Galing. Thank you for answering that. Next question is from Robert Requentina ng Manila Bulletin. For Kim and Pao, how did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yon? 2 bouquet ba yun, Kim? Isa lang. Ay! Nakasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinerenade ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. May pinadala akong flowers. Yes, tapos siyempre pagising mo, uy, Kim, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, sa Kimberly. Hi, Kimberly. Kay Derek Loren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes. Alam mo bang, muntikan na sumbok. Nilagyan ng score yung kwento niya. Siya pa ulit-ulit na pagkakataon. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Yeah! Yan. Tinukso yung sarili. Okay. Salamat, Kim, for sharing that. Iniscoring ko yung sarili ko, di ba? Mukhang delikado na ako. Okay, balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang... Balik tayo sa movie, kasi Eto yung na movie nga. talaga napakaganda. Eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka pa. Ano Eto ka na, pala, Kim. Direk? Wala, usapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk? Sagot ka, Direk. Parang meron ka din, headline. Tingnan,
Derek, paano ka mag-spark? Kasi Derek, go. Ang galing talaga ni Derek. First movie actually ni Derek Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Derek Chad. A lot of firsts. A lot of firsts. Tsaka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay niyo na sa amin to. Sana marami manood talaga. Diba, Derek? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun? Melay. Melay! Si Miga. Oh, ang cute. Kaya kakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka ni Kim? Hindi naman. Parang, of course, there's always... Sobrang galing yun. May baseline lagi. Baseline is always for me the script and the character. And of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase. Pero slow burn ako eh. Kailangan kong... kailangan break in ko. Kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya yun rin yung napapansin ni Kim when I was in Lindang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga nung buong story. Sa Kim naman, parang of course, adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma naman. And dito naman, parang ganun din. Parang I always base it on the character and the script. Pati yung vision ng director namin. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ang pinamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, di ba? Oh my God. Sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw. Yes. Ano? Sobrang hirap. Honestly. Pero sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutungtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba ito? Sandali lang! Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And, ano siya, mature rom-com na nakakatawa, malayong pagpupulutan ng aral, and at the same time, susuntukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig. Yung gano'n, yung parang akong pangalang nabibigatan na ako paano kapag yung nanonood. So parang ang dami kong natutunan as Sari at i-apply ko as Kim Chu pagdating sa pagmamahal na iba pala ang love, ang lalim ng love, ang daming hinihingi ng love. I think yung dilemma naman nun, parang yung dilemma niya very true to her age. Pero lahat ng age group makaka-relate doon dahil yun talaga yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Actually, nakakatawa siya kung mapapanood nila pero at the same time, alam mo yung may konting kurot kahit masaya yung nangyayari. Parang what I'm getting, Patrick and Isabella, sa sinasabi ni Kim sa ni Paolo is parang may undertone siya ng yung ganong struggles ni Kim, parang wrapped in kilig and ano-ano. Tama ba, Patrick? Isabella, tama? Yes, meron. Parang pakikiligin nyo kami pero biglang may suntok pala sa dulo. Magiging real siya kasi totoo yung nararamdaman ni Sari dito tsaka ni Jolo. Tapos maraming makaka-relate na tao. So kahit puro kilig siya sa dulo, ano talaga yung totoo? Bakit ganito yung mga characters natin? So yun. So dun yung mararanasan nila doon sa pelikula. Prime, in-expect mo ba na ganito aabot ka-extent yung yung usapang lasing nyo lang tapos ganito na siya? Kaya nga, galing. Di ba? Parang after 2 bottles, ito na may pelikula na kaagad, may kwento na kaagad. From J of Certified Kapamilya, for Kim and can also be asked kay Paolo, anong number 1 na makakapagpa-disappear ng feelings mo sa isang tao? Number 1 na makakapag-disappear? Ng feelings mo for that person, for one person. Turn off?
turn off? Ano ba? Iba-iba naman eh. Ibang levels ng love, di ba? Siyempre, pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi, tatanga-tanga ka na lang. Di ba? Pag niloko ka, iwan mo na. Kasi prioritize yourself. Well, self-love muna. Sabi nga nila, pag hindi mo gaano kamahal ang sarili mo, hahayaan mo lang ang sarili mong paulit-ulit kang sinasaktan. Pao? Same lang. Same na lang. Wala, pares ulit tayo. Okay, this time si What's Up PH magtatanong sa atin. Hi, let's go. Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman nyo. Yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto nyong sa gusto nyong ipakita sa kanila. So, ayan. Yun lang po. Thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up PH. Okay, mula kay Bix Almacen. Bix, ako na magtatanong. Where's Bix? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito, pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot eh. Charot lang. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pa lang. Ay! Sa March 26. Ganon ang sagot. Huwag kayo pipikit, huwag kayo magsi-CR sa sinihan. Tuloy-tuloy lang ang paronood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? May isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Mabot pa kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ha? Nagkaroon ba kayo ng gano'n? Parang... Ako na nga sumagot niya kanina. Ako ulit? Ako, okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganung pagkakataon. Umabot ako ron. Pero lahat naman na nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi pa dapat pagsisihan dahil merong lesson yan bawat isa. Sa akin, umabot rin ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mong iniisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. So, Ako din, pumasok, munti ka na, disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung alam mo yun, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, blinded ka, hindi mo nakikita, or ano ba yung background niya. So yun. Karina. Ako, I don't take my times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range rin namin na parang may pagka-never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya. Si Wilmar, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si... Direk, ikaw Direk, meron ba? Yes! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. So, mag-disappear. Oo naman, experience sa lahat yan na pumasok sa relationship. Kasi parang there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yeah. Yun naman. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that
you want to not disappear but shout out to the world? Pagsigawan ko? Ano bang gusto ko ipagsigawan? May jowa na ako? Wala pa eh. Wala pa eh. Hindi ko po. Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba? Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin, dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo, at kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in real life, palagi ko dapat grounded ka in reality. Na hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao, pananaw nila sa pagmamahal, puro saya lang, kilig. Pero I guess sa pelikula rin namin, may kita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yun, then I think mas nirespeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman respeto talaga. Kasi minsan yung love parang biglang love ko ngayon, bukas na iinis ako, tapos susunod na araw love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Karina. Direk, sagot ka, Direk. Ako siguro, wag kayong titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship. Never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayong maging tawag dito, stable nga, tama. Hindi siya, huwag kang complacent dun sa relationship nyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun talaga. Diba, Direk, ang ganda? Gusto mo. Magaling talaga si Direk. Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Wilbasa. Nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy. Because you put in less effort once na magtagal na kayo, and you know, parang yun nga, nagiging complacent ka na, you don't remember important dates or celebrations. So I think it's important na kahit gaano pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Naman. Wilma? Ako medyo matanda na ako, so malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga is yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then, above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo. Pinapakita mo sa partner mo para alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, lahat ng sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi di ba pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang yaka, di ba? So, parang si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, dala ka bakot. Grabe na yung relasyon agad. Parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, gano'n talaga yung love. Doon nag-uumpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ikaw naman. Kiss kita pag hindi ka sumagot. Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag
naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo, at yung mga kailangan bayaran nila, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga may hirap na times na mas madali. Mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Ayan, so. Kimi? Ako, no, ang tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In real life. Ito ko mag-a-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan na yung key na yan, kay Ram. Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi, mag-disappear eh, sana this time hindi. Sana makuha ko na yung key. Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo, Pao, kay Kim? Having said that, yung sabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. Pag-usapan na natin yan. Palakpakan naman natin! Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Thank you very much din. Kilig na kilig si na Richard Paglikawan dito sa harap. Ating mga kasamahan sa press, they're very, very kilig. And because My Love Will Make You Disappear will bring kilig to the world, ito na, bring out your calendars. And be ready sa aming big announcement. At this moment, we will announce our international playdates. Now to help us for the announcement, let's call in again.